Kamusta mga kaibigan? Ako si Dr. Alexiev, doktor ng Manual Therapy at Applied Kinesiology. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng bagay. Ito ay kung paano pumili ng tamang unan para sa sarili. Isipin nyo lang, sa bawat araw ay gumugugol tayo ng 6 hanggang 9 na oras sa pagtulog. Ang iba mas mahaba, ang iba mas maikli. At ang posisyon natin habang natutulog ay may malaking epekto. Kung anong ibabaw ang tinutulugan natin, anong unan ang ginagamit natin, anong kutson. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano pumili ng tamang unan para sa sarili. Bakit ito napakahalaga? Maraming pasyente ang lumalapit na may reklamo ng pananakit ng leeg, pananakit ng ibabang bahagi ng likod, at pananakit ng likod mismo pagkatapos matulog. Karaniwan, nangyayari ito dahil mali ang napiling unan o mali ang kutson. At kaya lumalabas ang sakit habang natutulog. Ang mga bagay na ito mismo ang nagdudulot ng sakit. Kaya, ang una na dapat bigyang pansin kapag pumipili ng unan o kung gusto mong malaman kung tama ang unan na ginagamit mo, ay ang laki nito. Una, kailangan mong tukuyin kung anong posisyon ka madalas matulog. Kung natutulog ka ng nakatagilid, ang laki ng unan ay dapat halos kapareho ng sukat na ito. Ang distansya mula sa iyong tainga hanggang balikat. Ibig sabihin, kapag nakatagilid ka, hindi dapat masyadong bumabagsak ang ulo mo dito sa gilid na ito. Halimbawa, kung nakahiga sa kanang tagiliran, hindi dapat masyadong mapaling sa kabilang panig ang ulo kapag masyadong malaki ang unan. Ibig sabihin, ang laki ng unan, kung palagi kang natutulog ng nakatagilid, ay dapat halos kasing laki ng lapad ng balikat mo. Para kapag nakatagilid ka, natural ang posisyon ng ulo mo. Ibig sabihin, nananatiling tuwid o patayo ang ulo. Ito ang unang bagay na dapat bigyang pansin ng mga natutulog ng nakatagilid. Hindi ito masyadong mahirap. Ganon din kapag natutulog ka, hindi mahalaga kung kanan o kaliwang tagiliran. Para sa mga mahilig matulog ng nakatihaya, medyo mas mahirap ito dito. Dito, kakailanganin mo ng tulo ng iba na titingin sa'yo mula sa gilid. Ibig sabihin, nakadepende lahat dito kung gaano ka kumukuba, kung gaano bumabagsak ang ulo mo paabante. At dito, kailangan mong pumili ng unan sa para mapapanatili ang natural at pisyolohikal na posisyon ng leeg mo. Kapag nakahiga ka ng patihaya, kung masyadong malaki ang unan, lalo pang babagsak ang ulo mo paabante. Ibig sabihin, habang nakahiga ka, mahahatak ang mahahabang kalamnan na nagpapatuwid ng leeg, madiin ang mga ugat at nerbiyos, at magkakaroon ng maling pressure sa mga kasukasuan ng gulugod. Kung masyadong maliit naman ang unan, mapapatingala ang ulo mo. Makakasama rin ito sa mga bertebra sa leeg mo. Kaya dito, kailangan mong pumili ng tamang kapal ng unan na siya ang magpupuno sa pagitan ng linya mula sa bahaging torasiko ng gulugod hanggang sa batok. Dapat ganito ang kapal ng unan. At kapag napili mo ang tamang unan sa ganitong paraan, mapapansin mo na maaaring bumaba ang haba ng oras ng tulog mo. Pagkatapos matulog, mas magiging maganda ang pakiramdam mo. At kung nakakaramdam ka ng sakit pagkatapos mong magising sa umaga, kadalasan ay sa leeg ito, madalas na pananakit ng leeg sa umaga at pananakit ng ulo. Ito ay dahil sa maling taas ng unan na napili mo. Paano naman yung mga natutulog hindi lang sa tagiliran? O hindi lang sa likod? Kundi palipat-lipat ng posisyon, minsan sa likod, minsan sa tagiliran. Dito, kailangan mo ng dalawang unan dahil magkaiba sila ng laki. Pero meron ding mga espesyal na unan, tulad ng mga orthopedic na ganito na may iba't ibang taas. Pwede mong gamitin habang nakahiga sa likod mo. Sa pagtihaya, maliit na parte ng unan ang gamit. Sa tagilid, mas malaki naman. Tungkol naman sa orthopedic na unan, marami ang tumitingin sa materyales.
kung anong klase ng materyales ang ginamit, at kung paano nito napapanatili ang hugis ng katawan. Hindi talaga mahalaga yon. Kasi maraming pasyente ang sumusubok matulog gamit ang ganitong unan. Pero hindi rin nila natutugma sa tamang taas. Nagsisimula silang makaramdam ng hindi maganda, gaya ng sakit ng ulo at leeg. Pero hindi ko alam bakit patuloy pa rin silang natutulog gamit ang mga yon. Inisip nila na dahil ortopediko ang unan, ibig sabihin ay akma na agad ito para sa kanila. Kahit ang ortopedikong unan ay kailangan ding piliin ayon sa taas na bagay talaga sa inyo, para ito ay tumugma sa inyong sariling proporsyon. Sa pagpili ng materyales, siguraduhing hypoallergenic ito, lalo na kung may allergy kayo. материалы. Вот. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang malinaw na bentaha ang ortopedikong unan kumpara sa ordinaryong unan based sa aking karanasan. Mas marami pa ng reklamong natanggap ko tungkol sa paggamit ng mga ortopedikong unan. Iba naman ang usapan pagdating sa mga ortopedikong kutson, ibig sabihin mas malinaw ang mga bagay doon. Pero kailangan mo ring piliin ang tamang tigas base sa bigat ng katawan mo. Halimbawa, kung magkasamang natutulog sa isang kutson ng mag-asawa, pwedeng komportable ang isa, pero hindi ang isa pa. Dahil magkaiba kayo ng bigat ng katawan, iba rin ang nararamdaman ninyong tigas ng kutson. Ibig sabihin, kapag mas mabigat ang katawan, mas matigas ang kutson para sa taong may mas malaking timbang. Kaya, magbigay tayo ng buod. Ang pinakamahalaga sa unan ay hindi ang materyales na ginamit dito, kung wala ka namang allergy sa materyales na yon. Ang pinakamahalaga ay ang laki nito. Tama lang na piliin ang unan ayon sa laki. Hindi pa natin napag-usapan ang kaso kung saan natutulog ka ng nakadapa, anong laki ng unan ang kailangan dito? Oo, dito ang kailangan ay yung pinakamaliit na laki. Ibig sabihin kung natutulog ka ng nakadapa, sa tagiliran at malaki pa ang unan mo. Bukod pa doon, sa ganitong posisyon, ay nagkakaroon ng compression sa vertebral artery. Kadalasan, di ba? Ibig sabihin, dahil sa unan, lalo mo pang pinapalala. Kasabay nito, maari mo rin magdulot ng compression sa cervical plexus na maari magresulta sa pamamanhid ng mga kamay. Karaniwan, nangyayari ito kapag may compression sa antas ng leeg o kapag may compression sa antas ng kalamnang pectoralis minor. Kaya subukan ninyo, baguhin ninyo, pumili kayo ng tamang unan para sa inyo at tingnan ninyo kung paano ito makakaapekto sa kalagayan ng inyong leeg. Ibig sabihin, lalo itong kailangan ng mga may sakit sa ulo o leeg tuwing umaga. Kung tama ang gagawin ninyo, mawawala ang mga sakit na ito. Salamat sa atensyon at panonood ng aking mga video. Kung gusto niyong makapanood pa ng mga interesting na video tungkol sa kalusugan ng gulugod at kasukasuan, mag-subscribe sa aking channel at mag-like. Paalam sa lahat!